Kung gusto niyo mag-rally, iba ang layo ninyo. Huwag niyo sumabay. Huwag niyo sabayan itong... Huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? Yung mga ipinopost mo sa social media, nasabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo. Ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo. Hindi ko kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa... Sa ito pong rallying ito, inulit namin ha. Tandaan niyo po, National Rally for Peace. Ano ha? Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. May konti rin kasi merong room for misinterpretation kasi yung unang announcement. Kasi yung unang announcement was kokontra sa impeachment, etc. etc. Although sinabi naman na it's really a rally for peace, kapayapaan naman talaga, etc. etc. Pero yung unang announcement, madaling gamitin para sa fake news. Yung unang announcement, kaya yun yung nangyari. Ngayon, medyo mas malinaw na. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, naalala nyo? Sinabi ko sa inyo na iha-hijack. Malinaw naman yung objective from the very beginning. Ano lang ang nangyari? Ang nangyari kasi dito, syempre, as usual, mga DDS, they would take one information and they would twist it para to fit their own narrative. So, ano ngayon nangyari? Napapaniwala niyo yung mga DDS na talagang yun ang objective. Hindi naman pala yun yung objective. Tinwist nyo lang yung informasyon. Eto na ang balita, guys. Ano nyo na ganap? Nagsalita ang INC. Kumakalat ngayon to sa social media, mga kocher. Tungkol ito sa rally sa 13 next week. Alam nyo nangyari. Uninvited, mga kocher. Echepuera ang mga DDS sa rally sa Lunis. Uninvited, guys. Yung mga announcer mismo ng INC, yung mga anchor mismo ng INC nagsabi. Tawa eh. So ito nga, puntahan nyo natin yung at least yung napanood ko sa social media. Puntahan natin. Kung gusto niyo mag-rally, iba ang layo ninyo. Huwag niyo sumabay. Huwag niyo sabayan itong... Huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? Yung mga ipinopost mo sa social media, nasabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo. Ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo. Hindi ko kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa... Sa ito pong rallying ito, inulit namin ha. Tandaan niyo po, National Rally for Peace. Ano ha? Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Ngayon, mga kochero, ito simple lang naman kasi yan. It is very simple. Alam niyo naman ho kasi mga kochero, na nung una pa lang ho yung in-announce, naging malinaw naman kasi. Actually, may konti rin kasi merong room for misinterpretation kasi yung unang announcement. Kasi yung unang announcement was kokontra sa impeachment, etc. etc. Although sinabi naman na it's really a rally for peace, kapayapaan naman talaga, etc. etc. Pero yung unang announcement, madaling gamitin para sa fake news. Yung unang announcement, kaya yun yung nangyari. Ngayon, medyo mas malinaw na. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, naalala nyo? Sinabi ko sa inyo na iha-hijack. Doon meron tayong content tungkol dyan before na iha-hijack ng mga DDS yung INC rally. Tapos diba nagkaroon pa nga tayo ng pagkakataon na nabanggit natin. Sabi natin na kung mas maganda nga kung sa loob na lang ng simbahan yung prayer rally para hindi na-hijack ng mga DDS. Kasi nga mga kotseros, for sure i-hijack ng mga DDS yung rally na yun. So ngayon, yun yung resulta. Kailangan lang kayo magsalita. Napilitan sila. Kasi nga, nandoon hina-hijack niyo. Kaya nga sinabi nga kanina, di ba? Pakinggan ulit natin. Ang layo ninyo. Huwag niyo sumabay. Huwag niyo sabayan itong... Huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? Yung mga ipinopost mo sa social media, nasabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo. Ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo. Hindi ko kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa... Sapagkat ito pong rallying ito, inulit namin ha. Tandaan niyo po, National Rally for Peace. Ano ha? Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Malino naman. Rally for peace daw kasi.
So actually, hindi lang ito yung hindi lang ito yung first time. Hindi lang ito yung first time na ginawa nitong dalawang announcer na yan. Yung ganyang klaseng paliwanag. Pero pa isa pagkakataon, ito yun. Sinabi, Jen, ay naintindihan din naman natin. Mismo ang presidente ng Pilipinas yan eh. Ang nakaintindi natin yung muna, parang dapat na nating itigil muna lahat ng ito. Dahil baka nga matali tayo sa mga usapin na wala namang kabagay-bagay, napabayaan natin yung mas importante, yung kailangan ng bayan. It's a stone or teacup. Maganda, Jen, ha? Baka nakalimutan na nila eh. Totoo. Ano ba yung sabi ng Pangulo? Ito yung dapat ipipray ulit natin kahapon. Medyo tumagala. Ready na ba? Okay. Para lang maintindihan natin at mabalikan natin. Ha? Balikan lang natin itong sinabi ng Pangulo na yan ang sinusuportahan natin. Yung iba kasi, pilit na inilalayo eh, di ba? Para lang may mabatikos at makontra yung gagawing National Rally for Peace. Kung ano-anong ginagawang kwento. Totoo. Ito po yung number one na naging ugat kung bakit dapat nating suportahan itong bagay na ito. At nandyan din yung mga dahilan, binanggit din ng Presidente. Bakit dapat suportahan na naging pahayag ng Pangulong Bongbong? Ito, pakinggan po natin. Sige nga. This is not important. This does not important. make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all of that, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Storm in a teacup. Sinabi ng Pangulo. Walang isa mang individual na mamamayang Pilipino ang makikinabang dito. At sinunod pa niya, sinabing, for me, it's a storm in a teacup. Malinaw naman yung objective from the very beginning. Ano lang ang nangyari? Ang nangyari kasi dito, syempre, as usual, mga DDS, they would take one information and they would twist it para to fit their own narrative. So, ano ngayon nangyari? Napapaniwala niyo yung mga DDS na talagang yun ang objective. Hindi naman pala yun yung objective. Tinwist nyo lang yung informasyon to fit your own narrative. Laking kabubuan. Ngayon, nasampal kayo ng katotohanan. In fact, ano pang sinabi? Huwag kayo pakisama kami. Malinaw ba ang message, mga DDS? Ganun yun. You twisted it to make it fit your own narrative. Ganun lang naman kasimple. So ngayon, matutuloy yung rally. So apparently, meron akong narinig na balita. At sa kanila rin yata, sa kanila ko rin narinig na tutuloy ng araw para may mga announcements ng araw sa kanilang mga simbahan, sa mga INC. May mga announcement na doon tungkol dyan. So, I guess, tutuloy talaga. It's just that, may mga taong, again, the objective is to hijack. Well, probably, it is to, alam nyo naman, syempre, nag-flop sila sa EDSA. Nag-flop sila sa Liwasang Bonifacio. Nag-flop sila sa EDSA. Hindi sila makabuo ng critical mass. Tulad nga na sinabi dito, mag-schedule kayo na ibang rally nyo. Kasi iba yung objective ng iba. Iba kasi yung objective ng mga DDS. So, ano sinabi? Doon kayo, mag-schedule kayo ng rally nyo. Hindi na sinabi. Mag-schedule kayo ng rally nyo. Ang problema nga pa nag-rally sila, wala pumupunta. Hindi sila makabuo ng critical mass. Kaya nga kailangan nilang i-hijack yung sa INC. So, kailangan nilang i-hijack si INC. Bakit? Matik may masa na yun. So, ano pang gagawin? Diba? O di i-hijack na lang nila. Kaso nga lang mo, sabi, uninvited kayo. Hindi kayo welcome. Kung meron kayo ibang agenda, hindi kayo welcome. Bahala kayo sa buhay mo. So, it seems this is already quite clear. Wala nang there's no ifs or buts about it. Naging malinaw na yung position ng INC dyan. Sinabi nila na ang INC is in support of the President's call to put on hold the impeachment dahil mas maraming importanteng dapat gawin. At that's practically it. It's not to support Sara Duterte. It's not to, wala rong husti-hustisya. It's about doing. Good luck na lang sa mga DDS na nasali sa INC. So, baka hindi kayo, baka sipain kayo. Pero try nyo na lang din. Sana i-try nyo rin para makita rin natin kung paano kayo i-kick out sa event ng INC. Dala kayong streamer. Magdala kayo ng diba? Dala kayo ng paramdam nyo sa mga members ng INC na
talagang DDS ko. Dala kayo ng mga streamer nyo na Marcos resign, oo, yung mga diktador, ganyan-ganyan. Marcos addict, ganyan-ganyan. Dala kayo. Para sure. Para maganda. Para para ma-kick-out kayo. Ma-enjoy man lang namin yung view na kinikick-out kayo from the event. I think we're done with this topic. Wawa naman ang mga DD. Well, actually, doon nakakawa sa kanila, pinili na nila katangahan nila.